to, bakit po natin pinapayagan na ginagawa transaksyon? Teka lang! Saan ka binangga? Bandang kaliwang pintuan sa gitna. Siya ang bumangga sa'yo. Dito ka? Oo. Tapos siya sa loob siya. Punta doon. Sa umpisa, akala ng bitag ay simpleng banggaan lamang ng sasakyan ang inirereklamo ng driver na si Alfredo Calya. Subalit nang makausap siya ng bitag, may malalim na dahilan pala ang kanyang reklamo. Friday mga nakaraan, 22. Sa may U-turn slot po ng Quezon Ave. Doon kami nagkabangga. Nagkahanap ako ng mag-iimbestiga sana na pulis o kaya hindi wala akong makita. Kaya nung pagbalik ko, tignan ko yung pangalan mo, sabi nila, di binigay ko lisensya ko para makita nila yung pangalan ko. Nung pagkakuha nila, hindi na binalik yung lisensya ko. Sabi nila, pumunta ka lang sa opisina at doon na lang tayo mag-uusap, sabi yun. Sabi nila, magdala ka ng 3,500. Kung maibigay mo yung 3,500, sabi nila, isasaulin namin yung lisensya mo, sabi. Kaya nga pumunta ko rito na humingi ng tulong sa pulis. Parang yung mga iba, hindi nila mapamarisan. Para makumpirma ang kanyang sumbong, pinatawagan ng mga operatiba ng QCPD, DPIOU kay Alfredo, ang empleyado ng Prudential Life na umano'y kumuha ng kanyang lisensya. Hello, ma'am. Paano ito, ma'am? Medyo kulang yata yung pera kong 2,000 lang po ito pamasahe po, ma'am. Wala pa. Baka pwedeng 1,800 na lang po kung pwede. Naku, sinabi ko na po actually sa boss mo na 2,500. Actually, 2,500 mo, sabi ko sa kanya para pinabawasan ko na. Hindi ko na sinabi na 3,500. Oo, tapos, ngayon, 1,800 na lang po. Muna ako, ma'am. Maghanap ako ng pamasahe ko. Parang may bigay ko po yung 2,000 po, ma'am. Opo. Baka mag-delete ako ng konti po, ma'am. Dahil maghanap pa ako ng pamasahe ko. Mangungutang pa ako rito sa mga kasama ko rin sa opisina. Oo, kasi actually sa yung di ba yung sabi natin is 3,500. Kaya, Opo. sabi ko na sa boss ko is 2,500. Iwasan ko na nga. Tagal po na kasing po, ma'am. Dahil ito, mga pamilya ko, gutom na po, ma'am, eh. Kaya itong lisensya ko, gusto kong makuha. Sige po. So, kung ano na lang po dyan, best effort na lang po kung anong party. Sana na kayo sa office. Saan po, ma'am? Sa 6th floor? Yes, sir, po. Anong room po, ma'am? Kung sa binigay ko pong address sa'yo. Wala naman telephone dun eh. Mayroon ka. Yung iba siguro, diskarte na lang na kunyari may pupuntaan doon. Saka sila, pag nakakita kami sir, saka kapag-transact sila. Kasi pag nabinay tayo, walang pwede. Pagtagal ng pera, gusto mo na lang. Subalit, supervisor ng nasabing empleyado ang nakipagtransaksyon sa biktima. Prenteng-prente ang supervisor na tatanggap ng mark money na inihanda ng mga operatiba. Lingid sa kanyang kaalaman, napapalibutan na siya ng mga bitag undercovers at QCPD, DPIOU Police. Pag-abot ng mark money, kampante pa rin si Kulokay at binilang pa nitong maigi ang perang ibinayad sa kanya ng biktima. Ang siste, hudyat na ito para sa mga operatiba. Sa po kami, sa Garingan. Nareklamo ko si Tamen. Mali, travel po ito. Hindi ko yung pera? Actually, gumagawa pa ako ng management. Hindi nga proper yung ginagawa naman. Sino ba nag-ulo sa'yo? Actually, yung sa boss ko po. Kasi ka sa... Hindi yung pera. Dali lang po ay tawag. Dali lang po. Kasi... Kaya lang po, ano? Siya ka usap po, siya ka talaga. Siya ka po lagi. Ano pangalan ng boss mo? Daniel Mercado. Ano si Daniel Mercado? Anong posisyon ni Daniel Mercado? Chairman po ng company. Saan ba yung lisensya niya? Pakilabas nga, tignan nga natin kung yung lisensya niya. Saan na ba yun? Ilang lisensya mo na din yan? Baka mahilig mo na lisensya. Ang mo. Sige. Abogado. Madam, sa mga lang muna. May karapatan ka naman eh. May karapatan ka na hindi magsalita. Pagdating mo doon siya, na magsalita. Buwa ka ng abogado mo sarili. Maya-maya pa biglang umeksena ang babaeng ito. Galit pa itong humarap sa bitag at sa mga operatiba. Nag-ala-abogado ito na ipinagtatanggol ang na-entrap na empleyado. Sino po ang complainant?
Sino ang kumuha ng lisensya? Kami po mga empleyado ng kami dito. Sino po ang nirereklamo ninyo? Mrs. Mercado. Opisina po ito. Saan po nakatira si Mrs. Opisina Mercado? po rito, bakit po natin pinapayagan na ginagawa transaksyon rito sa mga tubusan ng mga lisensya na hindi naman po dapat, Tama po di ba? po tayo na, no? Kailangan natin lang umpisa. Teka lang, dahan-dahan kayo. Hanapin muna natin yung kino-complain nila. Hindi mo nyo pwedeng dadalito, empleyado namin to eh. We know her, but we can call her. And I just want to know kung ano talaga nangyari. May entrapment pong nangyari dito. Anong klaseng entrapment? May nagawa ba itong aking tao? Nanggap po niya yung pera. Ngayon lang. Ngayon lang ako. Eh, nag-aksidente yata kayo eh, di ba? Pagkakaso ko naman, isa ko naman, in-order lang nilang linggo, hindi ako nakapagtrabaho. Tawag lang si Sir Mandy. Ako kayo mag-alala. Pasasama ko sasama. Pagdating sa Camp Karingal, kumanta ang bisorang tumanggap ng Mark Money. Napag-utusan lamang daw siya ng kanyang bossing sa Prudential Life. Actually, alam ko na may banggaan. Yun, and then yung mother niya. So, yung boss ko, immediate boss ko yung si Mr. Mercado. Sabi niya, binigay yung license. Yung pera na yun para sa participation since pinaayos yung sasakyan. Since I am from an insurance company, may trust naman ako sa boss ko. Ko naman alam na ito yung mangyayari. Papasok po ito sa robbery extortion. Ang nakita ko pagkakamali ng ano doon, yung lisensya ng driver no, at pinatutubos na hindi man lang dinaan sa tamang agency o kaya sa dinala sana sa police traffic. Doon ginawa ang transaction sa kanilang opisina na hindi naman dapat. Na meron naman tayong opisina para sa mga traffic. Dapat kung may bangga, i-report po natin kagad sa traffic enforcer, tamang ahensya ng traffic para doon isaayos yung insidente.